Dito yan sa Infanta rin? Hindi po, sa Quezon City po. Malapit po sa may SM. Dumadayo pa kayo ron. Oo, nakasahin po ako. Magkano po gastos ko? 1.5. Para po papunta doon, pabalik sa atin. 1.5 kasama ang kain. Tapos ay may binigay sa aming Himalayan salt. Halagang 220, gaganong kalaki ang buti. Himalayan salt. Opo. Magkano nagastos mo kay Doc Atoy? Ako pa gumastos siguro may 20. Oh. Sabi mo nasa 30. Ay, yung aking Pamasahe, pagkain. Confine? Nakakumpay ako nag-30. 3 araw. Ano sa'yo naka-50 ka na? Ay magkano nasa gitna? Nakarating pa ako po sa Apalit, Pampanga pagpapagamo. Nakarating po ako ng nagkarla. Oh. Laguna. Pagpapagamo. Hindi ka gumaling? Hindi. Kay Doc Atoy, hindi ka rin gumaling? Saan ka mali? Sa sabi. Sa sagip. Ano ba yung sagip? Hawakan mo nga ng bote. Maski po sinasabi ko sa kanilang ito nakakagaling. Ay, ang gagawin po nila, Pastor, ay di ako bibili nito yung 2,500, 3,500 tuwing tayo sa seminar. Oh. Oh, yung libre inyo na. Akin itong pwedeng dalawa para Oh. 500. Inyo na. Oh. Sabi ate, pahingi nga ng sayo. Aba, ay kayo magsibili. At kayo pumunta doon kayo mag-seminar na kayo may libre. Ay hindi pa rin. Ngayon iuumot-umot na naman sa akin ate. Aba, wag mong pamahiyasahin. Kalusugan nila yan. Responsibilidad nila ang sarili nila. Ay, ano nangyari nung makainom ka niyan? Ay di, ito po namang anak ko, apo kong dalaway, nakagat ng pusa. Oo. Ay, issue po yung anak kong isa, ay dito lang ang nakalmot. Yun ang po namang isa dito sa ulo, ay di pinaturokan po nung ina. Oo. Gumastos ng magkumagkano. Yung kung isa kong apo, dinala ko dito kay Sister Linya. Ay di siya po yung nagsisip-sip ng rabies. Makatuloy po yung nagpunta doon yung apo ko. Issue po maaga pa, sabi ko, pwede po kayang ako'y sipsipan mo din at baka po naman ng mga nakaraang mga taon ay ako hindi ko alam, ay ako'y nakalimutan po hindi ko lang alam, ako'y may rabies din. Oo. Sabi ay sige po, sa makatuloy ay 2 oras akong sinisipsipan, 3 sipsip. 2 oras na ako, hindi pa ako natatapos. Nung eksaktong kami tapos na, siya po'y kumuha nitong sagip, inilagay dito sa takip. Ikaw ikay uminom. Oh. Sabi ko, sige po, ay uminom ako. Pagkainom ko, yung bulak na maliit, inilagay niya doon sa sugat ng pagkakakudlit ko na yung sipsip niya ng rabies. Oo. Doon lang niya inilagay. Binayaan ko lang. Kinabukasan, araw ng linggo. Aba, bakit maganda ang pakiramdam? Ako'y nakatulog nung gabing Sabado. Sabi ko, ba, masarap ang tulog ko. Hindi natutulog talaga, Pastor. Oo. Sabi ko, bakit kaya ako'y ganay? Hindi na, mula ako'y inilabas ng ospital ng Marso. Hanggang nung ako'y napapunta doon sa kay Sister Ninya, hindi ako nakakatulog. Sabi ko, naiupo ako'y mapainom ng sagip na isang takip. Isang takip lang, nakatulog ka na. Ako'y Pambiro. sabi ni Sister Ninya, ako daw ay uminom ng kinaumagaan, uminom daw ako ng serpentina. Oo. Ay di yun. Kinalunisan, ako'y nakapaglaba. Nakapaglaba ako, nakapagtrabaho ako. Sabi ko, ay parang maidi yung... Siya isang takip lang han eh. Oh. Ay di ngayon, ang nangyari, sabi ng nayan, pumunta kayo ka ng araw ng Webes at ikaw ikay kumatin. Sabi di, ako'y kumatin ng Webes. Na ako'y, nagtapos na sila magpaliwanagan diyan. Ako'y talagang nakikinig ang aking ganito. Kausap ko si Pastor Willie. Sabi ko, Pastor, sa totoo po lang ay sana po ako'y mapagaling ng inyong anong ito Oo. na po inyong inire-recommenda sa akin.
Sa dahilan po na hindi ko po alam at hindi ko kaya ipaliwanag kung saan ang gagaling ang aking sakit na nararamdaman. Mm. Talaga pong ang dibdib ko, ang sikmura ko, itong aking bato sa abdo. Hindi ko na po alam kung saan ako, kung paano na ako. Ayaw ko naman magpa-opera. Mm. Samantalang ako pilibre uopera. Naku. Inopera na po ako ng kapatid naming doktor, kapatid na doktor. Mm. Yan po sa ospital ng Sampalo. Ate Ning, opera na kita. Ayaw ko nga magpa-opera ay. Talaga sa totoo lang, kahit libre iyan. Kahit bayaran mo pa ako pagka-opera, bayaran mo ako kaya ayaw. Ay bakit ka? Uy, talaga ako ayaw magpa-opera. Oh. Ano bang o-operahin sa'yo? Bato Sana? po sa Ah. talaga po ito hinanapan ko ng result ng... Ay, ng- kumusta yung bato sa abdo mo ngayon? Abay, nung ito po yung nainom ako ng sagip na isang linggo, wala po akong, di pa ako namin sa mga anak ko, sobra po ang sakit likod at ito po. Ah, nag-reaction. Oo, sabi ko iya at ito na yata yung sinasabi ni Pastor, nasasakit daw. Pati po ulo ko, wala akong maigi po sa, pagdating ko po doon itong katapusan ng Agosto, nang ako po'y atake, 190 over 120. Sabi ko ba, hindi na. Mhm. Wala pa akong ginawa. Ganito po ang baon ko. Ako walang inom. Nariyan po ako'y nakapila sa bipihan. Sabi ko, at least, hindi ba talaga pakaramdam ko, nanginginig na ang kamay at paa ko. Talagang hindi. Ay malayo pa po ako. Balik na naman ako sa bag ko. Inom na naman ako. Sabi ko, wala. Pagkat mauubos na ka hanggang doon na. Sabi ko, mauubos na. Malayo pa ang alis ng balik namin sa infanta. Kung paano. O ay ang ginawa ko po ay dinala ako doon na yung nurse, alugog. Nagagalit pa sa akin yung doktora. Bakit kayo'y nalakad ng, hindi may kami monitor yung blood pressure. Sabi ko, ako po'y nagpa-blood pressure dito kahapon. Ay, ang blood pressure ko po'y 110 over 80. Oh, kabuga di ka ano yata yan. Kasinungalingan mo. Bakit biglang nag 190 over 120 ang dugo mo? Sabi ko, hindi ko nga po alam ay. Sabi ko ba na yun? Tapos ay sabi na yung doktora ay, buti ka, hindi ka na-stroke. Abay di ako yung ECG. Oh. Noong unang finding sa akin, Hindi ka ma-stroke kasi umiinom ka ng sagip eh. ay di, unang finding sa akin, nung una kong patingin, 2022, ang aking puso may bara. Ay di, sabi ko pa, paano kaya ito matatanggal? Ibinaliwala ko yung pastor. Na ospital ako ng 2023 March, diyan sa Marikina. Sa din ng aking puso, sa ECG, may bara pa din ang puso. Ay, in-ECG ako doon. Dahil biglang taas ng aking dugo, baka daw kung saan nanggagaling ang aking blood pressure. Abay din na yun ay, pagtingin nila dun sa aking ECG ng doktora, malinis daw, walang-wala. Sabi ko, ay, abay din na nga siguro. Pero nakapagsagip ka na nun. Opo! Mahigit na po akong kulang-kulang ako isang buwang nainom na ito. Isang buwan ka na uminom, nung chinek up yung puso mo, wala na yung bara. Wala na yung bara. Aba. Ay, ngayon po kami paalis, nag-ano po ako. Sabi sa akin ay, diyan ka lang ikat, baka ikaw ay mabuwan. Sabi ka na yan, matumba ka na lang ikat diyan. Sabi ko, Ora, ako po pero wala pa akong naranasang liyo, wala pa akong naranasang sama ng pakaramdam ko hindi yung Basta't mataas lang ang BP mo, pero wala kang nararamdamang masama. Normal ang pakiramdam. Normal po. Yun. Ay di, ang nangyari po ay ako'y kinabukasan. Nagpa-BP uli ako. At inutos nga po sa akin ng doktor na kaibigan namin doon. Pa-BP ka uli natin eh. Nagpa-BP ako. 110 over 80. Aba. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon na. Hindi na po ako inatake. Ayun. Mahigit na isang buwan. Natanggal ang sakit sa puso. Natanggal ang bato sa abdo. Ano pa natanggal? Yung pong... Natanggal ang high blood. Sigmura. Natanggal ang sakit sa sikmura. Ano pa? Yung pong aking pamamanhid. Nawala na rin. Wala na. Ay, anong sakit mo ngayon? Wala po. Tuloy-tuloy ko lang yung Wala ka ng sakit na nararamdaman. Ang pinagtataka ko mula, Pastor, bakit ako'y pinubuan ng buko? Saan? Sa ulo ko. Ay, ano yan? Posibleng, ano yan, mga
mga toxin sa katawan mo na ipon. It's either na pumutok yan, parang pigsa, Oo. o kaya malusaw. Oo. Ayun. Pero yung pong malaki kong bukol by dia, Oh. wala na. Yung isa, nawala na yung Ito bukol. po'y sabay-sabay na lumabas. Ito po'y napakasakit pagkasagat. Tapos may bukol ka uli. Opo. Mga toxin yan. Iniipon ng katawan mo. Siya sa tahinga mo. Oo. Pero wala po akong inom, tapos po'y pahain sa tahinga. O, tuloy-tuloy mo lang yan at yan yung mga sakit na nilalabas mo. So ngayon, halos na sakit mo, nawala na lahat. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin yung kanyang Abangan nyo to sa video ha, sa video sa YouTube. Naka-video. O,